camera shy ho talaga ako dati. As in, parang ayaw ko ho nang ako'y kukunan ng mga video-video. Kahit picture, ayaw ko rin. Dahil kahirap ganun walang tagapiga. No, pero for sure, marami nag-a-apply na taga, no? Wala pa sa priority, eh, no? Natawa naman ako sa nag-a-apply. Pinaka-importante, yung hirap na napagdaanan mo para sobrang fulfilling naman pag naabot mo naman. Hello po! Maraming salamat po at napasaya ko ho kayo at sana hindi ho kayo naiyamot. Iyamot lang pala. Yun, napaka-humble ng bata nga, kaya rin mahal na mahal namin. Isa siya sa mga nag-entertain sa atin, lalo na nung pandemic era na talaga nasa bahay lang tayo. Hindi kami talagang pinaghirapan niya talaga kung anong meron siya ngayon. Narin na tayo sa Kape Naman, are ang kapihan at restaurant ni Queen Ay Mercado. Yan, Kape Naman kasi dikat ang laging sabi nun si Kainaman. Yan, din yan sa San Jose, Batangas. Nakabalik ulit din eh. Last nating punta din eh, parang last year. Nag-food trip tayo din eh. Ngayon, magpo-food trip tayo. Makakakwentuhan pa natin si Queen Ay. Kumusta? Hello naman po. Ayos naman ho ako. Tagal natin hindi nagpangita. Namiss ko kayo. Siya makakasama natin sa vlog ngayon. Kasama natin mag-food trip. Bagong lahat, order muna tayo. Ano yung mga marirecommend mo dito? Ako, favorite ko dito, carbonara. Tapos lomi, syempre. Pero kung kayo naman, ano po bang hilig ninyo? Lahat nga dito, halos lahat meron eh. No? Lahat ng klase, no? May mga rice meals. May rice meals, yes. So, tanongin natin si Ashley. Definitely carbonara saka lomi. Yes. Tapos pipili tayo ng iba. Yes. Kaya order muna tayo, tapos mamaya tuloy natin ang kwentuhan. Okay. Kaya kasama na natin si Queen Ay. Mag-food trip tayo din sa kanyang cafe restaurant, ang Kape Naman. Kumusta, Queen Ay? Ayos naman. Hello po. Ayan, sobrang busy niya. Malamang kilala niyo yan. One of the, hindi na rising stars eh, pero ikaw yung one of the early stars ng TikTok talaga. Well, magiging humble to. Sinasabi ko na, i-deny niya, pero na-maintain niya talaga yung stardom niya to the point na ngayon, nasa mainstream ka na. Wow. Ayan. Nakakahiya naman po sa inyo. Parang kayo po yun. Sabi sa inyo, napaka-humble ng bata nga, kaya rin mahal na mahal namin talagang. Kailan ba tayo nagkakilala? Ilang taon na tayo magkakilala? Tagal na. 2015. Parang tagal na. Oo, tapos ngayon, nandiyan ka na, hindi nakakalimot, kaya nakakatuwa. Lalo na ho siya, hindi ho ako nakakalimutan ho. Kasi sa totoong buhay, siya talaga yung nangungulit sa akin na mag-TikTok noon. Tanda mo na pag napunta ka sa bahay. Opo. Kuya Jay, mag-TikTok ka na. Akala ko naman ng TikTok noon, puro sayaw. Yeah, tapos yun. Tapos actually, nung panahon hong iyon, parang nung nagsisimula nga ako kay parang more on sayaw, dubbing, ganun. Hindi pa uso na yung mga ganitong mga casual vlogs. Oo, vlogs na talaga eh. Kasi dati pag vlogging sa YouTube talaga, pag TikTok more on entertainment. Totoo. At yan, tapos isa siya sa mga nag-entertain sa atin, lalo na nung pandemic era na talaga nasa bahay lang tayo. Yung iba depressed, iba malungkot. Ikaw talaga yung nagpasaya sa buhay ng mga Pilipino. Maraming salamat po at napasaya ko ho kayo at sana hindi ho kayo naiyamot. Iyamot lang pala. Ayan, tuloy-tuloy tayo ng kwentuhan ngayon, pero syempre lumalamig ang ating lumi. Ang ating pagkain din sa Kape Naman, meron tayong nachos, ito yung appetizer natin. Tapos meron tayong carbonara, paborito daw ni Queen Ay din. Tapos aring bangus, saka syempre yung lomi nila. Yan. So paglalagay na kita ng lumi. Grabe naman. Nakakahiya naman yung paglalagay pa ako. Bayo naman, pagpipiga pa kita ng kalamati. Yun ang the best dahil wala akong tagapiga eh. Kahit ano ho, dahil kahirap ganun walang tagapiga. No, pero for sure, marami nag-a-apply na taga, no? Wala pa sa priority eh, no? Natawa naman ako sa nag-a-apply. Siguradong pila. Wala akong napila. Ayan. Wala tang mapaibig sa akin. Ay siya. Kaano ko daw, kaligalig ko daw. Yun na, takot sa mga Batanggenya eh, no? Na maliligalig. Kasi Queen Ay naman, hindi naman totoong maligalig yan na nakakaano eh. Yun naman talagang, yung normal na ligalig lang na mga Makulit lang.
Kasi kilala naman namin yan bago magano. Mamaya tatanungin natin yan. O yan. Para magkaalaman din. Tunay na, sino mas maligalig, ang inay o ako? Ang inay ho. Palipasay wala din eh. Kaya Wala ang inay. Kaya hindi niya Naku, may CCTV pala. Mga tayo pinapanood. Hello po. Hello, inay. Nagay sa CCTV. Ayan, so, tayo. Lalagyan na ako ng Ari na sa akin, may pupur agad. First bite. Thank you, Lord. Sarap talaga ng lumi din yan. Grabe. Paano niyo po naisip yung first bite? Thank you. Kasi bumagay po kasi sa personality niyo. Yung kasi hindi ko talaga plano yun eh. Kasi syempre pag nagmumukbang, syempre pag bago tayo kumain, nagdadasal, talaga ganun talaga tayo. Tapos yung mukbang era ko nun, syempre ibang nagmumukbang, nagdadasal sila ng yung normal na dasal. Ako naman kasi ever since talaga, short lagi yung prayer ko. So parang first bite, tapos thank you Lord. Kasi nung bata ako, sa parents ko to. Syempre nung panahon namin, pag nakalabas ka ng malayo-layo, blessing na yun. Tapos pag nasa gate na kami ng airbase, tatanungin kami ng mami namin, ano sasabihin? Ang sagot namin doon, thank you Lord. Ibig sabihin, nagpapasalamat ka na safe ka na nakauwi. Doon ako sa YouTube ko. Pero sa YouTube ko, wala namang pumapansin. Kasi wala namang nanonood sa mga YouTube vlogs ko. Tapos sa TikTok, sa Facebook, kasi pinagsabay ko yun eh. Ang daming pumapansin, ay, ang ganda po ng first bite, thank you Lord. Ganda po ng first bite, thank you. Tunay naman, parang nag-ano din siya, nag-i-stuck sa isip namin. Parang, pagka nakakain, first bite, Oo nga. thank you Lord. Alam kong hindi lang ako yon. Feeling ko marami sa inyo, yan ang mga nanonood, lalong-lalo na sa mga followers ni Kuya Jaysar. Kaya nakatuwa yung mga nagme-message yung mga magulang na simula pa naparod kayo ng anak ko, nagte-thank you Lord na po, nagpo-first bite, thank you. Nakakatuwa. Yun din yung gusto kong maiwan na legacy. Siyempre, thankful tayo na nagkaroon tayo ng ganitong following. And to help raise a group of kids na to be grateful. Hindi lang sa Diyos yung maging grateful ka sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Sa lahat ng Magpapasalamat lahat ng blessings. Ayun, napakalaking bagay na yun. Na sana na pag dumating na laos na tayo, laos na ako, kumbaga, naiwan ko yung legacy na yun. Tunay. So magandang Hindi makakalimutan yan. First bite, thank you Lord. Huwag na huwag yung makakalimutan na yan. Ikaw naman, paano ka habang kumakain ako ng lumi, paano ka nagsimula ng TikTok career mo? Kwento mo ng simula na nagmo-model ka pala. Ang inay ko po nag-push sa akin na ako ay mag-modeling. Dahil nga di ka napakamahiyain ko nga Tapos lagi pa akong korkubado dati. Hindi naka-straight yung katawan ko pag naglalakad. Tapos kapag kunyari, may makakasalubong kong tao, sabay tutungo ako ganyan. Sa gandang arin natin mo pag may hindi po. Talagang nahihiya ako pag lalo na syempre di ko pag may mga kasalubong tayo. Minsan talagang nagkaka-eye to eye contact ko tayo. Parang, parang ayoko nun. Parang iiwas ako. Tapos camera shy ho talaga ako dati. As in, parang ayoko ho nang ako'y kukunan ng mga video-video. Kahit picture, ayoko rin. Tapos i-upload ng inay sa Facebook. Ayan, alam niya naman aking inay, mahilig talaga siya mag-upload. Ngayon, nung pinag-ano ko ng inay sa modeling, syempre, respeto na rin sa inay na kumbaga pinag-workshop ako ng modeling. So, di syempre go ako kahit na syempre medyo sa akin parang hiyang-hiya talaga ako. Inay, parang ariate hindi para sa akin ang modeling na ito. Pero ayun nga po, pinagpatuloy ko po. Hindi ko po alam kung ano na nangyari. Bakit parang na-brainwash ata ako ng inay. Parang pinagpatuloy ko pa rin, nag-modeling ako. At awa naman ho ng Diyos, tinanin nyo naman ako ngayon. Nakakapagsalita ho ako sa harap ng camera ni Kuya Jaysar. Meron ng confidence. Yan ang kasabihan siguro na mothers know best, di ba? Tunay. Siguro nakita niya nung bata, may potential na rin anak ko. Tapos kailangan kanyang tulungan or i-guide na ma-fulfill mo yung potential mo. Kasi ganoon naman talaga yung mga magulang ko. Tama naman ang in-island, di ba? Kita mo ngayon. Kung siguro hindi kanya pinush, hindi kanya in-encourage, baka mahihayin pa rin. Pero, kahit malakas na ho ang loob ko ngayon, meron pa rin ho sa akin na ako'y mahihiyain pa rin. Totoo. Shoutout sa mga kakilala ko din yan. Talaga namang pasensya na kayo at mahihiyain pa rin talaga ako. Kasi baka mamaya ma-misinterpret na iba. Baka sabihin, lumalaki ng ulo niyan kasi ganyan. Pero hindi ho sa gayon. Ako ho talaga mahihiyain na. Pero pag kayo naman ang unang lumapit, kayo unang humunta, matik yan, kakausapin kayo niya. Wala nang katapusan. Wala nang katapusan. Kumbaga, kayo ang mga ngayaw. Tama. Iba nangyari, lumamig na lumi namin sa tagal ng nakwentuhan namin kanina pa. Ang tagal. Medyo manamis yung cheese nachos, sarap.
busy tayo pareho. Pero yun, syempre, ang maganda dyan, pag may mga kaibigan kayo na noon pa, kumbaga, syempre, may mga kanya-kanya rin tayong mga lakad, ganyan. Totoo. Huwag kakalimutan na yung mga totoong kaibigan Ay, na tunay ho yan. to reach out. Tapos pag may free time, saka mas maganda yung biglaan. So, oy, Natutuloy pag biglaan. Legit ho yan. Kapag biglaan talagang matik, tuloy iyan. Salamat at hindi ka nakakalimot at nga na-acknowledge. Yan namang masasarap tulungan na ganyan. Ay, Although salamat. syempre wala naman kaming hinihintay na kumbaga kapalit. Yung mga ganyan na lang na yung ma-maintain yung friendship Tunay, napakalaking bagay. oo. Nako, talaga namang i-cherish ko. Ayan. Yung tatry ko rin carbonara mo habang nag-ano. Tapos paano ka nagsimula ng TikTok? So yan, model ka na TikTok? ganyan. O, TikTok paano naman? Si inay pa din. Inay pa rin talaga, ano? Ang inay pa rin ho talaga. Dahil nga po, kahit nung nagmo-modeling na ako, syempre, kung ngayon po na meron akong confidence sa aking sarili, nahihiya pa ako, what more kaya nung mga panahong yun, nababago ko palang nabibuild up yung confidence na meron ako. Kwento ko talaga niyan, yung sa TikTok, yung girlfriend ho ng pinsan ko, yun ho talaga yung nagtitiktok. Ngayon ang inay, nakita, sabi ba't hindi ka rin mag-gayon? Mag-house help ng mga nagdadab-dab, ganyan. Tapos sabi, hindi naman ako marunong niyan di sabi ho ng magpaturo ka. Alam niyo naman aking ina, yung di sabi ko, paano gawin yan? Di syempre, nagpaturo nga ako, ganyan. Hanggang sa, ayun, na-addict naman ako. Ngayon, nung natuto naman ako, parang ayaw ko na natigilan, parang ganyan. Pero nung una, parang medyo, syempre, wala naglalike, ganyan. Sabi ko, inay, parang ano naman parang kahirap naman mag-TikTok. Tinan ninyo, wala miski naglalike na isa. Oo, tunay ho. Dumating ho sa point na parang wala ata naglalike, ganyan. Syempre, minsan may inip ka talaga parang sabi ko, yung kay ate may naglalike sa akin wala. Sabi ng ina, huwag kang mainip, kakasimula mo pala ang naman di sabi ko nga siya. Di yun. Ako panay pa rin TikTok, gawa ng mga content. Sayaw, yun lang. Di naman nga akong uso noon mga dubbing at sayaw. Ayun ho, nagpatuloy na rin nga. Gumawa ng videos. So, ang lesson dito, talagang pag nagsimula kayo na mag-vlog, TikTok, YouTube, Facebook, sadyang walang manonood talaga sa una, walang magla-like. Ganun din ako nung sa YouTube ko noon parang masaya na pag may 100 views. Biruin mo naman yung ilang araw mong shoot saka inedit. Tapos ang manonood 200. Saka 100. Tapos walang magko-comment 3. Yun nga Isa ako, isa si Aisha, isa basher pa. Naghihintay ka na magko-comment. Siyempre, ang sarap agga naman ho sa pakiramdam na pinaghirapan mo yung ginawa mong content, tapos makakabasa ka ng mga magaganda, ganyan. Ang sarap po sa pakiramdam. Talaga, kapag ho gayon, ang mga nababasa sa comments, pupurihin ka, oy, grabe, ang galing naman ni ganito, ganyan. So yun, push mo lang talaga no? Kasi hindi naman tayo lahat magaling na kagad sa camera diba? Sa simula talagang maglalabas ka, pangit talaga kakalabasan yan. Hindi magbabash, titingnan mo yung mga comments kung paano ka mag-i-improve, tapos kailangan mag-improve ka lang na improve. And eventually talaga, ako it took me parang 4 years, 3 years bago nagkaroon ng significant na following. Ang hirap. Sa tunay ho, kung kayo ho magsisimula pa lang, dahil ako ho, nung nagsisimula ho ako, ang hirap ho talaga makakuha ng followers. Ganyan, ang kailangan ho kasi, parang makakatch mo yung attention ng mga manonood. Kung parang dapat may rason kung bakit ka nila papanoorin araw-araw. Kasi hindi naman tayo artista Diba? Dati nung nagsisimula tayo, Diyos ko, sasabihin bakit yan ka naman namin papanoorin? Kasi isip-isip ng mga manonood. Parang kailangan, bakit ka namin papanoorin? Dapat may rason kung bakit ka namin papanoorin. Kagaya po na inyo, talagang grabe yung mga contents ni Kuya Jaysar. Sarap tong bangus garlicky, thank you po. saka tama-tama yung pagkatimpla niya. Pati yung carbonara, very creamy. Nice. Tapos dumating ba sa panahon na ayaw mo nang mag-content dahil ng mga, alam mo na yung mga sinasabi ng mga tao, pagod, ganyan? Sa tunay ho, syempre feeling ko lahat naman ho tayo dadating talaga sa gayong point. Lalo na kapag feeling natin kahit gumagawa tayo ng contents, parang wala lang. Alam niyo, parang dumadating sa point na parang, di ba, bumababa yung views, walang nagla-like, walang nagko-comment. Parang minsan nakaka-discourage, parang wag na kaya, parang tama na kaya ito. Kasi parang wala man nangyayari, parang paulit-ulit lang, parang sunod-sunod minsan, parang mababa ang views mga ganyan. Pero dumadating kasi din sa point na parang, hindi, nasimulan mo na.
syempre, dapat panindigan mo na rin. Tama. Oo, di ka? Tama, Ang ganda nun. ganda nun. Kasi lahat ng tao kaya magsimula eh. Opo. Pero yung i-sustain mo, yun ang pinakamahirap Totoo eh, di po. ba? Tama po kayo. Kasi meron talagang, syempre may mga bulong-bulong dyan sa isip natin, sa tenga natin, na parang dito sa kabila, tama na, dito sa kabila, hindi, ano mo yan. Kasi meron, hindi naman po sasabihin, walang-wala naman talagang naniniwala sa atin. Meron naman. Di ka ho? Nandyan pa rin naman Tama. sila. Kumbaga, syempre, nagiging busy din talaga yung iba na sumusuporta sa atin kasi may kanya-kanya pa rin naman tayong buhay. Alam naman ho natin, lalo na ngayon, kasi ang dami na talaga Dami na, mga tama, content tama. creators. And syempre, thankful tayo sa mga followers natin Yes, sa lahat ng oo. platforms. Kung wala kayo, kumakain pa rin kami ng Queen Eye, pero hindi na sa harap ng camera, di ba? Malamang Ano na lang, nagkukubli na lang. Oo, wala kubli na lang. kami sa harap Oo. ng camera. Wala sa harap ng camera. Yung kwentuhan, ganyan. Ngayon, binigyan nyo kami ng opportunity na i-share sa inyo yung buhay namin. Kung ano yung mga kinakain namin, kung ano yung mga ginagawa, pinupuntahan ni Queen Eye. Yes. Basta mas marami yung naniniwala. Yes. Yun ang At saka for me kasi yung mga nambabash, syempre, given na yan na talagang palaging meron, Pero syempre, doon tayo mas magpo-focus sa kung ano yung nakakatulong sa mental health natin, kung ano ba yung magpapasaya sa atin, doon na lang tayo mag-focus kaysa doon sa, di ba, sa mga mabash sa atin. Kumbaga, wala, ganun talaga ang buhay. Meron talaga mga tao na may ayaw sa atin at meron din tao na mga gusto din tayo. Oo. At hindi naman natin lahat talaga mapiplease. Tama, yun nga. Kasi masisira talaga yung mental health natin pag itatry natin ipiplease ng lahat ng tao na imposible talaga eh. Oo, Na ikaw lang yung kilala ko. I'm sure meron pa ibang tao na Opo, marami. nagsimula sa TikTok. Kasi marami artista nag-crossover to TikTok, ganyan. Pero napakabihira yung TikTok ko crossover ka sa mainstream. At yun na ano mo yun. At yan ay dahil din sa sipag niyan. Ma-share ko lang, may extra ka dati, no? Oho. Parang magdamag na nasa labas lang, naghihintay na tatawagin ng para mag-extra. Tontuwa na tayo dun yung yung isang show mo na extra kayong parang pageant. Ay, Parang lagi pa yun. ilang seconds lang yung mo nun, pero As in, nakaganyan lang. tontuwa na tayo. Tapos nahagip ng camera, yun, tontuwa na ayos tayo. na. Tapos ngayon naman, ayaw nang ialis ang camera sa'yo. Ay, hindi naman po. Ay, hindi naman po ganyan. So yun talaga talaga. Ang hirap din naman po talaga pag nag-e-extra. Kaya shoutout sa lahat ng mga nagtatalent, nag-e-extra kasi ang hirap po talaga. Kaya yun, kung anong meron ka ngayon, talagang deserve mo yun eh. Hindi naman binigay sa'yo yan ng silver platter. Ay, oo, hindi ka talagang pinaghirapan niya talaga kung anong meron siya ngayon. Nagsimula po yung pagtatalent ko dahil nag-workshop po ako. Yung nabayad po sa workshop sa Star Magic. Nauso po yung gayon dati. Na parang, tapos, madami po doon mga naghahanap ng mga talents. Yan, mga talent coordinators. Yan, mga naghahanap. Gusto mo ba extra, ganyan. Makikita mo artista, ganito, ganyan. Parang syempre, ako naman, makakakita ng artista, aba. Tiba, nakakakita ng artista. Eh di syempre, makikita pa daw sa TV. Eh di tayo parang, parang uho na uho tayo, parang gusto natin makita tayo sa TV. Eh ako nun, parang, ang imagine ko pa sa makita sa TV, like literal, makikita ka talaga sa TV. As in yung, alam mo yun, yung artista. Ngayon, dumating taping, ganyan. Kung aga ng call time, minsan inaalis kami sa amin ng alas 3. Alas 3 ng umaga, tapos ang call time mo kasi alas 6 ng umaga. Eh di syempre, yag-yag kami, Batangas hanggang Maynila. Bit-bitan mo ang gamit, hindi maintindihan pa kung anong mga dadalhin dahil first time mo akyat namang overpass, tapos sasakay ka ng taxi, minsan kakandaligaw-ligaw pa. Syempre, dahil kami galing Batangas, basta tayo makarating, ayos na yan, gano'n. Kasi naipamalita na sa mga kapitbahay, sa mga kahanggan. Naipamalita na, ako mag-taping. Siyempre, taping na, extra. Taping na may taping, ganyan. Tapos makikita nyo na ako sa TV, mga ganyan pa. Siyempre, ilalaban mo na rin ang sarili, ilalaks-laks na rin ang loo, ganyan. Tapos yung pala nag-taping ako. Parang hindi ata ako makukuha na. Kanina pa ako, parang ganyan. Siyempre, wala pa Kung gusto inabot na ng madaling araw, tapos doon pala ang makukuha na ng eksena.
Tapos syempre, may mga upuan ho kasi diba minsan yung mga eksena pa nasa restaurant, nasa loob ng restaurant. O di, gayaan, ito na mesa. Tapos ngayon, ang artista, ako'y nasa banda-bandang likod. Syempre, pupwesto kayo para medyo kada may hagip ka ng camera. Ayusin mo pa ang upo mo dahil Titingnan mo pa yung lens ng camera. Ako, hagip na. Oo, yan. Ganyan. Syempre, kasi parang medyo titingnan mo pa kung sa, kung saan ka pa maganda pa. Baka mamaya magkasasali-salamin ka pa. Ganyan. Kahit di naman, wala naman linya. Wala naman po linya. Ay, di ganyan. Tapapesto. Ay, syempre, dapat may kausap ka. Kanya, ay, di ka ho minsan mga ganun talaga eh. May mga co-talents ka, ka-extra eh. Ganyan. Kumusta ka naman? Kanyari, na-arte-arte ka rin kahit wala ka naman linya. Naggawa na sarili niya, no? Tapos sabi, oy, kumusta ka na gagawin? Nangingiti-ngiti ka, syempre baka hagip sa camera. Eh di nun ho. Syempre, tapos na ang taping. Ngayon na nangyari papalabas na daw. Syempre, binabalitaan papalabas ito sa gantong araw. Ngayon syempre, abang na abang kami. Madami kami. Mga tita ko, mga kapatid ko, ang mga kahanggan, naririyan. Ala, abang na kami ng abang. Nasaan ka bagyo? Kanina pa. Parang patapos na ata. Wala, hindi ba nalabas? Tapos yung palay, nahagip lang palay, garne. Minsan likod lang pala, minsan yung ito lang, ganyan. Sabi ko, at least basta alam kong ako yun. Tapos yung damit, syempre, yung palatandaan mo, yun nasuot mo. Tapos natanda ko dati, binibilugan pa namin pag ako yun. Yan. Pipicture namin is popo sa Facebook. Malaking bagay na naranasan ko ho talaga yung nag-extra ko dati kasi para alam ko kung ano yung hirap. Pinaka-importante yung hirap na napagdaanan mo para sobrang fulfilling naman pag naabot mo naman kung ano yung... Tama. Nung may linya ka na, binabalyo mo na, akala kong kabisaduhin na rin. Na-experience ko na wala akong linya. Ngayon may linya na ako, kailangan galing ako dito. Yes. Saka ano yun kumbaga step in the right direction yun Tama po. Yun naman yung mo, basta nakikita mo yung vision mo na magiging artista rin ako. Sobrang nagpapasalamat to ako sa Diyos dahil na-experience ko talaga na ako ay nakapag-talent, nakapag-extra. Dahil kung hindi ko siguro naranasan yun, baka posible kung lumaki ulo ko. Di ba may mga ganun po baka mamaya. Iba yung mindset ko, di ba mga ganun. So ngayon talaga lahat ng hard work, talaga lahat ng binabalyo mo. Talaga, lahat. Even yung mga tumulong sa akin dati, talagang laking pasasalamat ko ho talaga. Kasi pakiramdam ko talagang malaking bahagi ho talaga sila. Dahil kung wala sila, hindi ko din siguro nabuo yung pagkatao na meron ako, yung respeto, yung lalo na yung tiwala ng mga tao na naniniwala sa akin. Diba, napakalaking bagay mo kasi nun, yung may tao man lang, kahit isang tao na naniniwala sa kakayahan mo, na meron ka, malaking bagay na yun. Ayaw mo ma-disappoint sila no? Na parang mga naniwala sa'yo na, lalo na nung naghihikahos ka pa na ay, nung panahon na to, naniwala sa si ganyan. Ayoko ma-disappoint siya. Ganyan. Yes. At saka, ayoko rin po kasing masira din yung tiwala na binigay din nila sa akin. Ngayon naman, nag-expand ka. Ito naman, may resto, cafe ka naman. Paano mo naisipan na magtayo ng cafe na? Ganito ho yan. Gawa po kasi, after taping ho, syempre daw pag nagte-taping, madalas talaga lagi po yan. Ngayon ho, kapag kape kami, kailangan kape, ganyan. Ngayon, pagdating namin din sa Batangas, minsan madaling araw na, o kaya pa madaling araw na, naghanap po kami din sa amin, sa bayan ng San Jose ng kapehan. Sabi parang wala naman kami mapuntahan. Nadayo pa kami ng Batangas na Lipa para lang magkape. Naisipan namin, bakit hindi na lang kaya tayo magtayo ng sariling kapehan para pa anytime na after taping, hindi tayo magtitimpla lang tayo ng sariling kape. O kaya ganyan. Tapos may pagkain pa. Di bundat nante yan. Solve na, hindi ka na dadayo sa Batangas. Malapit pa sa amin, San Jose area lang din. Tama. Kaya kami nagtayo ng cafe naman. Siyempre, laking pasasalamat ko din talaga sa mga customers, sa mga guests na bumibisita din sa amin sa cafe naman, na nagugustuhan yung mga pagkain namin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ayan. So ngayon, ang dami mo nang pinagdaanan. Ilang taon ka na ngayon? 22 po. 22, biro mo, napakabata. Ang dami nang pinagdaanan sa buhay. Sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, TikTok, modeling, mainstream,
life itself, tapos being a resto owner. Ano yung masasabi mo na pinaka-matindi mong challenge kayo sa kanong pamilya mo? Or Siguro po, ang pinaka-challenging naman po sa part namin, ang hirap lang siguro dahil hindi na kami nagkakaroon ng bonding kasi busy dito. Minsan may taping po ako. Parang nawawala na yung bonding time namin together kasi nga, nagiging busy ang lahat. Pero, syempre, pinipilit namin gawan pa rin ang paraan talaga. Kasi pagdating naman sa bahay, hindi naman kayo magbabanding na, hoy, banding tayo, ganyan. Syempre, pagod na lahat. pagod na. Parang, tulog na lang kami, ganyan. Pahinga na lang muna tayo, ganyan. Pero syempre, ang ginagawa na lang ho namin, mag-day off muna kayo sa ganito, wala mo na schedule lang ganito, banding muna tayo. Kasi napaka-importante po talaga ng banding sa pamilya. Tama. Kasi yan po talaga dapat hindi rin nawawala. Alam niyo naman kami, family-oriented po ako. So, talagang yung banding ng pamilya, talagang yun din siguro ang nagbibigay, syempre, ng lakas sa atin para magtrabaho, para magpatuloy sa buhay. Kaya yung banding na yun at yun na rin siguro ang nagiging pahinga. Tayo, blessed tayo na may supportive tayo na family. Ano? At the end of the day din kasi talaga, pamilya din talaga yung tatakbuhan mo. Kasi ito, mawawala lahat to sa atin. Opo, totoo po yan. Mawawala to lahat sa atin. Kasi ito naman po, ano lang talaga sa atin parang pahiram lang ng Diyos. Pahiram lang ng Diyos, tama. At the end of the day, pag wala na to lahat, ang babalikan talaga natin, pamilya natin. Yes, tama po. Ang importante, kasama natin sila ngayon. Huwag natin kakalimutan na isama sila kung anong meron tayo. Sana meron po kayo natututunan sa mga pinag-chichikahan namin, Salamat ho sa oras ninyo, sa pagnood ninyo. Na-appreciate natin yun. Oo naman. Kahit yung mga 3 minutes na nanonood sila ng vlog natin, 30 seconds, napakalaking yung konting comment, konting babasa natin lahat. Mag-comment naman kayo, tapos i-share nyo na rin ito. Tapos, syempre, wag nyo rin kakalimutan mag-subscribe. Yeah, syempre. Diba? Naku, kakalimutan nyo mag-subscribe, ipinanood nyo na rin. Nakaabang ilang minuto tayo. Pagkagaya naman, at saka salamat po kung tinapos niyo yung video ito. Ayan. Sana may natutunan kayo. Yes. Kung may natutunan kayo, pag aray nag 1,000 likes sa YouTube, may part 2 aray. Yeah. Wow! Nako, dapat i-ano natin to. Part 2! Part 2! Ayan. So, invite mo sila. Well, karamihan naman nanonood dito, nakapollow sa'yo. Invite mo sila na i-follow ka sa mga social media mo. Sana po ako po inyong i-follow sa aking mga social media accounts. Queenay Mercado po sa Facebook, sa TikTok. Siyempre, sa YouTube meron din, pero hindi naman po ako ganun ka-active. Pero soon, baka i-active ko gawa sa impluensya po ni Kuya Jaysar. Iniimbitahan ko kayo din pumunta sa Cafe Naman. Ang Cafe Naman ho sa Barangay Don Luis, San Jose, Batangas. Kaya naman, mga kababayan ko din yan, tayo ay magkita-kita ho din Yes. At syempre maraming salamat kay Kuya Jaysar. Salamat po sa inyong oras, sa kwentuhan. Sobrang na-miss ko kayo. Oo nga, no? Maraming salamat po sa inyong panonood. Again, supportahan niyo po kami ni Queenay. Saka syempre po yung Kape Naman. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.